Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:01. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayang aga mga kabyanan. It's Thursday, July 10, 2025. Sa ato sing pagpangalaga diri sa programa, talo sa kuan ay temporaryo sa regular nga anchor kay JP Harvas. Inisibing pabyona of din niyo ako until 9:55 sa programa Balita Issue Kagiban pa. Pila sa mga update all over Western Visayas ang atong siniyang igadulong sa inyo. Ang SSS o ang Social Security System diri iya sa Iloilo nagalibot mga kabyanan for this morning para sa mga wala nagka-comply nga mga ila sa niya nga mga kliyente, no? May ara sila sini nga gina-follow up subong iyang mga kabyanan. Magakuha kita sinasang update through our kaupdanan diri sa production. Si Hope Torrechante nagapadulong no, sa area kaupod ang SSS Iloilo. Mangin-kaupod ba natin in a while ang Provincial Veterinarian Office, si Dr. Daryl Tabuada, ang update sa amo iyang opisina sang local government unit sang probinsya sang Iloilo. Palanta ang isa sa mga concerns sang amo iyang talatapan ang ining rabies, no? Kaso sang rabies. Ag ang ila nga programa ang pagpamakuna man sa mga kasapatan. Kahapon may mga gina-cover ang atong kaupdanan man sa production. Baloon taman ang pila sa mga concerns nga ini mga kabyanan. Pero bago na ang ato sa nga pagpakig-angot sa bahin sang Pag-asa Iloilo, Radyo Pilipinas. ang aton sa nga pagkuha sang report update from Pag-asa Iloilo, si Leonor Silvestre yara sa aton nga line balon ta bala ang pinaka-latest no sang lakat sang panahon. Leonor, maayong aga. Hi, hello everyone. Ngayong aga. Yes. Amoy na nga itong latest weather update para sa subong adlaw Thursday, July 10, 2025. As of 3 a.m. pagining aga, binamonitor natin ng LPA na yara sa sunod ng ating Philippine Area of Responsibility. Gina-estimate natin na may kalayon 540 km northeast of Isbayat, Batanes. Ang inyong LPA, low chance na niya or manabo ang chance na mag-develop into tropical depression kag wala man ito direkta nga epekto sa atin. Samtang southwest monsoon naman, ang padayon nga nag-apekto sa bilog o pungsod. Bangod sining nga sistema, ang Western Visayas, labi na gid ang anticipate, naka-experience sa mga occasional rain. Tugas ang southwest monsoon, and for the Negros Island region and
the rest of Western Visayas, maka-eksperyensya sa Magalumon Kalangitan, na may mga scattered na pag-ulan sa ngalasog panagod, labi na gid sa hapon kag kagab-ihon, tuga sa Southwest Moon. Makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na magahalin sa direksyon na bagatnan na katundan, na magadala sa makasarangan na pagbalik sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kali ng 5:34 a.m. pag magatunod ini 6:17 p.m. karon sa hapon. Kagamay ni atong latest weather update. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre. Malamog nga salamat. Yes, Junor, bali ang aton sa nga heat index subong iyang adlaw mga magalabot sa pila. Possible ma'am ang ating heat index maka-range from 37 to 40 degrees Celsius na. May mga area subong may ano ganing weather system liwat nga nag-apekto sa aton? Ang Southwest Monsoon ma'am ang padayon nga nag-apekto sa bilog nga punta. May mga may mga disturbances outside par. So far ang low pressure area ma'am ang monitor natin sa sulod sa PAR. Pero sa subong wala man yung direkta nga epekto sa atin. Possible nga magwa man sa atin nga PAR within the next few days. So bali ang ang low pressure may chance nga ma-develop sa bagyo? Wala. Low chance man is ma'am nga mag-develop or manibo ang chance nga mag-develop. So bali sa alin sang January until subong no July, duha pa lang ka bagyo ang nakalabay no? Yes ma'am, haad. Ang una, ang ano ganing isa si ikaduha si Bising. Si Auring una ma'am tapos sunod si Bising. Oo. So kung may ara bagyo subong nga July, ang ngalan sini is ang pangatlong bagyo, kung in case may magkaroon kita kang pangatlong bagyo, si Krising ma'am, bagyong Krising. Okay, sige. Ang iyang mga ngalan. Thank you, Gid. Leonor? Thank you man, ma'am, kag mayong adlaw sa lawas. Yes, good morning. Radyo Pilipinas. So, maghalong gihapon mga kabyanan, may low pressure and anytime may mga pag-ulan kung paglupa na dito kita nga mabatyagan ang aton siniman nga balon sang payong no anytime of the day kung may mga transaction kamo diri sa syudad sang Iloilo o kundiin man. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagabatong kita report from Miriam Grace Erineta. Ibalo naton ang mga natipon niya balang report. Kahapon may ara sang ginhiwat nga press conference, no? Inituhoy man sa mga pila ka mga programa sang ahensya sang gobyerno mga kabyanan. Kag siguro interesante ini ibalo naton. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, good morning. Yes, Miss Bing, good morning. Sakto ina no kahapon diri sa ato sa syudad sang Iloilo ang national launching sang aton nga Search for Outstanding Volunteers kag aton nga Bayanihan Media Awards para no sa aton nga mga katapos sa media. So kahapon no ginihiwat ang launching naton sa Central Philippine University kung sa diin no tinutuyo si Miss Bing no ngati kilalahon kag padunggan naton ang mga individual nga mga volunteers kag volunteer organization ngati may ara no sa nga inubrahan o kung nag-ubra voluntaryo no sa aton nga komunidad. So kahapon Miss Bing no sa isa ka video message gipahayag diri ni Yusek Carlos Bernardo Abad Santos sa aton nga Department of Economy, Planning and Development no ini Miss Bing no ang aton nga search wala lang iniya nagatuloyo no nga kilalahon ang kon wala lang ini nagatuyo no nga maghatag awards pagkatapos hatag awards so wala na may matabo kundi tinutuyo si Miss Bing is i-recognize ang mga quiet heroes nato no nga ginatawag. So according diri no sa aton nga Yusek kinanlan naton Miss Bing no nga kilalahon ini sila bangod nga dako ini ang kontribusyon nila no sa aton nga komunidad wala ini sila ginabayran para nga maghatag sang serbisyo. So sa mga kauturan naton dira no nga ni kilala o kung gusto nila i-nominate ang ila kaugalingon pwede gid sila no maka-join
sa ato nga search for outstanding volunteers award. So may ara kita sa mga nanuhituhay nga category para sa individual, no, youth and adults, sa organization categories, non-profit kag corporate, sa volunteer lifetime achievement award pwede man sila ka-join. May ara man kita nga pwede ka-join ng ato nga mga local government unit for outstanding LGU award, kag may special award kita for higher education institution. Samtang sa ato naman nga bayanihan na media awards, basihan diri misbing, no, ang report sa nga isa, no, ka media practitioner, no, kung sa diin ang iyang sinulatan o kung ang iyang balita nag-advocate, no, sa nga volunteerism. So may ara kita for print, for television, for radio, kag may ara man kita, no, para sa aton nga digital media. So pwede gid maka-join ang aton nga katapos sa media, pwede individual or ang ilang kaugalingon ang i-nominate, or pwede ang program o kung segment sa ilang kumpanya or sa ilang, no, nga industry, pwede sila maka-nominate, Miss Bing. So, no, open for nomination, subong. Yes, correct. Ina, Miss Bing, no, open na kita for nomination, no, or kahapon, ini nag-start, no, during our national launching. Kagang sa aton nga search for outstanding volunteers, pwede sila makasumite until August 29, 2025, while for our Bayanihan Media Awards, pwede sila submit sa ilang nomination until September 12, 2025. And then, kung December, dato, ang September, ang Yes. last day of filing sa ang pag-nominate. Yes, correct. Ina, Miss Bing, Bayanihan, sa Bayanihan Media Awards, sa ato nga mga media practitioners, pwede makasan until September 12, while sa ato nga search for outstanding volunteers, pwede makasan until August 29. Okay, so before the year ends, mabalaan. Yes, correct. Ang consider qualified to win or i-recognize. Yes, correct. Ina, Miss Bing, no, una anay, may araan isang salaay diri sa aton sa region or sa regional level, and then ang mapilian diri sa region amo ang qualified for our national finalists. So sa December, laungan naton, Miss Bing, no, nga padunggan ang mga nagdaog sa aton nga outstanding volunteers kag sa Bayanihan Media Awards. So may idugan lang kita, Miss Bing, another pagid nga balita, ari pagid good news pagid samtang, no, sa ato naman dira nga mga dependents sa nga mga overseas o Filipino worker naton, Miss Bing, mag-aumpisa na sa July 16, no, ang online application para sa duha naton ka scholarship. Amo ining Education for Development Scholarship Program kon EDSP 2, kag sa aton nga OFW Dependents Scholarship Program kon ODSP 1 and 2. Sa EDSP naton, Miss Bing, no, isa ini ka scholarship grant kag ginahatag ini, no, sa mga kwalipikado nga dependents, bata ka man o kung utod ka man, no, sang single nga OFW nga enrolled ikaw, no, currently sa second year to fifth year, sa 4 to 5 year nga baccalaureate course, kaga dapat, Miss Bing, wala ikaw, no, or ang imo nga jiwa ayara sa 85% kung wala ikaw sang failing grade. So ang qualified nga makabaton or ang mabaton, no, sa EDSP category 2 naton nga scholarship, nagabaton ini sila, Miss Bing, sang 60,000 pesos kada school year. Samtang ang isa pag scholarship nga buksan man, no, ang online application, amo ining ODSP 1 para naman iniya sa incoming first year college naton. Samtang ang ODSP 2 naton ang currently enrolled sa second to fifth year sa isa ka kurso, no, sa kolehiyo o kon universidad. Kag dapat, Miss Bing, no, sa ODSP naton ang sweldo o kon ang monthly income sa isa ka OFW naton hindi maglapaw sa $1,000. So ara na flash naton subong, no, sa aton nga screen ang pila sa mga requirements naton, pila sa mga qualifications naton, kag diin pwede makasumite, no, sang ilang nga application ang aton man nga luyag nga mag apply for EDSP and ODSP scholarships ng OWA. Yes, sang Overseas Workers Welfare Administration. Yes, correct, ina, program. Miss Bing. So, madamo na kita ng interview diri sa ato, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo nga mga EDSP and ODSP scholars, no, nga dako gid ang bulig. Imagine for the EDSP 60,000 per school year ang imo mabaton, no, or ang ginahatag sang aton nga OWA sa mga qualified naton nga mga scholars. Ina, kung may bata, no, kung may utod, may basta, Yes. may relatives sila nga overseas Filipino workers. Yes. Kinahanglan lang dependents, no, for example, kung may bata ikaw dira
pwede get kung ikaw single abi no nga OFW kag may utod ikaw, pwede man ang utod mo maka-apply for scholarship. So, may ara sila sa website nila, may arain ang dugang nga mga detalye yan. Yes, na website nila no, pwede nila dira maklik no sang aton nga mga kauturan no sa mga may Facebook no, pwede gid dira maklik no ang ibang pang information kag syempre ibang pagid nga mga requirements pwede gid nila no dira malantaw kung di sila pwede maka-send ano ang mga requirements until when ang kag ibang pagid nga mga detalye naton Miss Bing. Okay. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much. Mga good news na mga kabyanan from different government agencies, no? Ang atong bayanihan, ang outstanding volunteers sa inyong mga community, youthman, mga BHW siguro ni, kag iban pa nga mga grupo dira, no? Sa seniors, no? Kung may mga ara ka mo manami nga mga programa kung proyekto, voluntaryo ninyo ginpatuman ninag, in-implement. So, pwede ka mo maka-self-nominate. And also, sa isa pa gid ka agency, national government agency, ang Overseas Workers Welfare Administration. May mga scholarships, may mga programa nga libre, nga ginahatag sa mga dependents, no, sa mga overseas Filipino workers. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang Philippine Standard Time, subong yung oras is 9:16 sa atos nga pagpanglagad diri sa programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Udang nga report mga kabyanan, sabay naman sa city government. Ang aton sa nipagkibalublas ang sesyon kahapon nga natabo sa bahin sang Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kuha kita sa mga detalye kay Janil Bacay. Jan, good morning. Mambing, good morning. Na tigayon nga ma-distribute ang committee chairmanship sa Iloilo City Council kasunod sa ginhiwat nga ikaduha nga sesyon sang 12 sangguniang panglungsod kahapon sa Iloilo City Hall. Magluwas lang gid kay City Councilor Shin Marie Mabilog nga wala ini siya gintagaan sang committee chairmanship sang City Council sang mayoriya sang City Council kay wala naton nga sa gihapon majority sang sanggunian is 11, isa lang si Shin Marie Mabilog, pero nagpabutyag siya nga gusto uyatan ang Committee on Education nga sa karon ginapungkuan ni City Councilor Rudolph Ganson. So ang rason sang majority floor leader ni City Councilor Rex Sarabia nga ang mga incumbent nga mga konsihal gusto nila nga padayonon gyapon kay may mga wala sila matapos nga mga programa kay may gusto pa sila nga padayonon kumbaga mga nabili nila nga mga programa sa ila under sa komitiba nila, so hindi nila pwede nga bayaan ang ila sini nga mga committee chairmanship. So isa pa gid kahapon sa naistoryahan kay ginaduso ni Vice Mayor Labla Baronda ang pagpatigayon sa presesyon permi. Bago ang sesyon alas 10 Mambing, ginapangabay ni Vice Mayor Labla Baronda nga by 9:30 mayara sing pre-session ang katapos sang sanggunian. Pero inigin balabagan sang mayoriya kag plano nila nga amindahan ang internal rules. Kay hindi sila gusto nga maobligar gid sila nga magkanto abi by 9:30 kay siling isang mayoriya suno kay Councilor Rex Sarabia nga mayara na nga daan sa ila nga bahin makabig na nga pre-session ang ila nga sinapol, so hindi kagang iban basi malate kag posible nga basi gamiton ini nga hindi ka attend ang iban na konsiya kag gamiton again sa ila. So inaamoy na ang opinion sang mga katapo sang mayoriya kay majority gyapon ang nagadesisyon. Ipabati naton bala kun nga hindi sila magtambong sang pre-session nga gusto ni Vice Mayor Labla Baronda mangin mandatory ini kay ang hambal sang vice alkalde para maistoryahan ta pagpungko ta sa sesyon mangin smooth ang aton sini nga pag-deliberate dira sa sulod sang sanggunian. Pero ini tigin balabagan sang mayoriya. Pamatian tabla ang explanation ni Majority Floor Leader, Councilor Rex Sarabia.
want to feel constrained nga mag-mandatory na mag-attend sa pre-session. Kaya isa sina is mabudlay mag-convene kay may tendency nga balid ipan kay ti gahimo sila pakato sa session at 10 a.m. So at the same time, not all the time man kinanglan magpatawag sa pre-session kay bangot hindi man all the time nga mainit ang mga items na gina-introduce sa session. So they feel like siling sa mayorya, they feel like basi burdensome mag-attend sa pre-session considering may ara naman lang sa session. So amo na, I just merely adhered. So they don't want ngayon na particular provision ma-construe as or ma-interpret nga mandatory it 9:30. I mean you're already mandated to come by 9 a.m. pero 9:30 maabot ka pagit. So I submit to the majority kung ano man ang wisdom sa majority pero tiyan mo na na-interpret ko halin sa ino. Pero nabatian si City Councilor Rex Arabiano, majority floor leader sang Sangguniang Panglungsod. Gina-echo out lang ang stand o sentimento sang mayorya nga nagapalapot sang sinayang at do hindi sila komportable mambing sa pangabay ni Vice Mayor Rabla Baronda nga mayara sang pre-session. So sa bahin sang Vice Alcalde suno kay Vice Mayor nga tani maistoryahan aton. Sa part naman sang majority sila nila tido hindi man tanan heavy gid nga istoryahan. Not all the time nga amo ginakabugat sang mga topiko no sa sulod sang session. Pero sa gihapon nang ibabaw ang mayorya sa sining ilang proposal nga hindi paghimuon gid nga mandatory ang pagtambong sa pre-session kasunod sang request sang Vice Alcalde Mambing. Yes, pero dyan, ano gid ang time gani isang session? 10 a.m. 10 a.m. Oh, so dira sa bag-o nga legislative building. So ang pre-session naging naka ano kita isang before nagsumpa o kung nagsugod gid ang unang adlaw sang session na Mambing mayara sing pre-session na giniwat. So nag-istoryahan na yung mga konsyal. Pero kahapon daw wala na kay daw kalabanan hindi naman gusto nga may ambugid sila. Pero sa una may pre-session. So part ini siya no, part sa internal rules nga may ara. Pero ginhambal to ni Councilor Sarabia nga may ara sing pre-session pero daw kumbaga daw optional siya, hindi gid nga i-mandatory. May mga iba na iwagin mga pre-session kung may ara lang daw importante. Amo na stance ang majority nga so plano nila nga amendahan i-revise ang mga terms dira kay untan awo nimo daw ang stance ang kadamaan nga daw hindi pagamiton nga grounds against sa ila nga kung hindi sila mag-attend so base kung i-compel sila or i-gamiton ini against sa ila amo na ang ilang stance. So that's why nga ginaluso nila ini nga amendaran. Pero dyan ang opisina ni Vice Mayor, kumusta kag ang mga nga staff nga pila 80 kabilang no? So nakita naton kahapon nakasulod gid kita sa opisina sa aton sining Vice Alcalde sa 6th floor. So ang bilog nga 6th floor occupied na ini sang aton sining City Vice Mayor kag daw smooth man maligwa ang opisina. Kag isa pa gid Mambing no kay nagagwa ang ngalan ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog nga maging Chief of Staff ni Vice Mayor Rabla Baronda. So isa ni kahapon sa ginklaro sang Vice Alcalde nga ini wala sang kamaturan kag wala siya isang plano nga hinyuon si Mayor Jed Patrick Mabilog nga maging Chief of Staff niya. So gid sabat ina ni City Council o ni Vice Mayor Rabla Baronda kay may nagbagwa nga istorya nga wala ginhatag ang 3rd floor to sang una ginagawan kay may impormasyon nga mangin Chief of Staff ni Vice Mayor Lablab si Mayor Mabilog kag didto siya ma-opisina sa 3rd floor no so isa ina sa mga rumors nga nagwa kamo to nga hindi pa gihatag. Pero asino kay Vice Mayor deny niya. Baronda nga hindi ina matuod nga si Mayor Jed Patrick Mabilog nakaroon ng speaker, special advisor to the speaker, amo ang iya mangin Chief of Staff. Pero wala siya plano, abi nga kuhaon si wala siya sang plano. Kasi niya overqualified. Amo nang term niya. Kung may tion pa Mambing, i-play naton ang sige be. Reaksyon ni Vice Mayor Labla Baronda sa sining
balita nga si Mayor Mabilog ang iyang Chief of Staff. Siya advisor to the House Speaker na siya, tapos ikwaon ko siya as Chief of Staff. Yes, gapangayo ko advices, or they may give advice, si Kong Jam or si Mayor Jed sa akon. But then again, balaan naman nga, I could also stand on my own. May experience ako dito sa City Council. I know the ins and outs. Kag siguro sa experience ko man as a City Councilor before, I can also give advices man sa mga councilors nga ari diri subong. So, just like to put it out there straight na hindi ko Chief of Staff si Mayor Jed, kag wala gid ko intention man nga himuon siya Chief of Staff. Paano yan nagkuha ini? Ini nga balita. Vice ang pag... Ko idea, and I was surprised also kay Sir Marvin nga nagmangkot siya. Based sa mga years occupied the mayor staff ang unit floor was due to the fact nga kay former Mayor Jeff Patrick. Nabatian ko man ang muna nga chismis, no? If I say it bluntly, no, chismis na kay balaan ko man nga hindi natuod. So, kung amo na ang intention nila nga hindi ako pagtagaan sang extra space, not for my office, not for the office of the Vice Mayor, but for the office of the Sangguniang Panlungsod Secretariat, then wala na ko handira. So, sila na iya bahala sa kung ano man da ang gusto nila sa mga offices nga may ara diri bakante. Nabatian si Vice Mayor Lablabaronda Mambing, no? So, ginsabat ni Vice Mayor Lablabaronda nga ang ining impormasyon nga hindi pagyatag ang third floor, ang portion sa third floor kay may impormasyon nga base kung dito mo opisina si former Mayor Jed Patrick Mabilog nga ginakuno-kuno santo sa mga nagalagaw nga impormasyon una nga mangin Chief of Staff niya. So hindi matuod no sa kay Vice Mayor Lablaba Baronda. So balantayan naton. Yes, ang mga madamo pang development, no? Pero sa transition sang sesyon kahapon, smooth man ang deliberasyon sang mga katapos sang sangguniang panglungsod. And Jen, wala siya sang nauyatan abi nga committee? Ang sa committee ba wala sang committee ba, no? Ang aton sini nga vice alkalde kag si City Councilor Shin Marie Mabilog kahapon. Kag ang listahan sang aton sining committee chairmanship aton nga lawagon si City Councilor Lyndon Acap amo ang chairman sang Committee on Veterans, Retirees, Elderly, Committee on Games and Amusement, Councilor Cedrica Baluna, Committee on Police, Fire, Penology, Public Safety, Committee on Transportation si Councilor De La Liana, Committee on Social Services, Committee on Information and Technology, Councilor Romel Doron, Committee on Energy and Public Utilities, Committee on Public Service, Environmental Protection and Ecology. Si Councilor Rodolph Ganson, amo ang Chairman ng Committee on Education, Science and Technology, Trade and Commerce, Domestic and International Relations. Si Mandre Malabor, Committee on Markets and Slaughterhouse, Committee on Urban Poor, Human Rights and Minority Groups. Si Councilor Francis Parcon, Committee on Women and Family, Committee on Agriculture, Fisheries, Aquatic, and Natural Resources. Si Councilor Rex Arabia naman, Committee on Rules, Style, Justice, and Legal Affairs, Human Personnel, Good Government, and Public Accountability. Si Miguel Treñas, Chairman ng Committee on Tourism, Culture and Historical Affairs, Urban Planning, Housing, Land Development, Zoning, kag Local Accreditation. Si Councilor Johnny Yang, Committee on Engineering, Construction, and Public Works, Committee on Disaster Relief, Disaster Management, kag Committee on Animal Welfare. Si Councilor Alan Saldivar, Committee on Health, Sanitation, and Hospital Services, Cooperatives and Livelihood, kag ang Committee on Labor. Si ABC President Irene Ong sa Committee on Ways and Means, kag Barangay Affairs, kag si SK City Councilor Gemma Implica sa Committee on Youth and Sport Development. So wala diri sang committee ba? Ang okon nga chairmanship si Councilor Shin Marie Mabilog. Wala ta ka balo kay kisang Vice Mayor. I don't know kung nag-receive ba nila sang committee chairmanship. So, gusto niya sa local government unit sa Iloilo, si Vice Mayor Christine Garin, Committee on Women,
Women and Children Committee siya. So wala diri sang committee baya si Vice Mayor Baronda kag si Vice Mayor ako si Councilor Shin Marie Mabilog. Amo ni taning gusto yak kuhaon ang ining Committee on Education kay Councilor Rodolph Ganzon. Galing kay So meaning tagpila sa kada So kung average lang mambing siguro tag-apat gani ang kay Councilor Rodolph Ganzon 3 kay Kagawad Malabor may-ari siyang 3 man daw tatlo ang chairmanship nila. Di siguro kung hindi sila chairman, member sila sang nagkalain-lain nga mga committees. Okay. So kanami balantayan gadya to ka sang Iloilo City Council, no? And balantayan ang mga kada sesyon gali sini. Kag balantayan gid no kay bala naton nga dalagko nga mga issues kag mga resolution ordinances man ang ginaduso sa kada sesyon. Pero naghambal si Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia nga siling niya ang minority naintindihan nila ina nga numbers game, no? Pero importante sige gyapon ang minority and opposition kag gina-welcome nila para nga makita nila ang mga different views man, no? Pertaining naman niya sa pag-approve sa mga legislations dira sa bahin sang sangguniang panglungsod. So gina-recognize nila sa gyapon ang pagkakinahanglanon sang oposisyon sa paghimo sa mga desisyon dira sa may sangguniang panlungsod mambing. Ang manimedor naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, Janelle Baclay, sa report from Iloilo City Council, no? Mga manami, no? Nga mga ginatakol, mga kontrobersiya kag mga programa sang kada city council mga kabyanan. So ato ni na ipabati sa inyo from time to time, no, sa ila sa iya nga paghiwat sang ila sa iya nga session kada semana. Maghatag ako na isang pila ka mga pahanumdong sa akong pagbalik mga balita dugang mga kabyanan. Hopefully, manaming atong signal with Dr. Darrell Taboada sa Provincial Veterinarian Office. Balo naton bala ang update sa mga programa man nga ginapatuman. Particular, ang pagpamakuna sa kasapatan all over Iloilo Province kay may target sila. And I know 75 or 80% no sa kabilugan nga target nila nga mga ido kag kuring ang ila sa niya nga mabakunahan. So stand by. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Philippine Standard Time, it's 9:34 mga kabyanan sa ato sa pagpangalaga diri sa programa ang aton sinipag pakigangot sa Provincial Veterinarian's Office no sa Iloilo ana sa aton nga line si Dr. Darrell Taboada ang hepe sang Provincial Veterinarian Office. Doc Darrell, good morning. Ma'am Ping, good morning sa imo na tagpalamati. Yes. Doc, regarding, I know may target pila to ka bulan daw duha ang vaccination o kung pamakuna sa mga kasapatan, particular ido kag kuring Doc no sa Iloilo, more than 300,000 ang total number sang ido in Iloilo and 75 to 80% ang target ninyo nga mabakunahan ini. Kumusta anong status ini Doc? With terms sa ating mass dog vaccination,
Actually, nag-start na kita sa ating mass dog vaccination sa February 1 and natapos na ang ating massive sa April 30 this year. So, out of 367,907 heads ang ito sa bilog ng probinsya, nakabakuna kita sa 258,654. So, more or less, mga 73% na siya sa aton nga populasyon ng aton nga nabakunahan. So based on our target, na-reach natin yung target nga at actually aton target is 70% ang aton na vaccinate for this year. So na-reach natin na target, pero may mga munisipyo lang kita na medyo tubo ang turnout sa vaccination. So that is why nga muna siya ginaparutukan natin subong para maka-catch up sila sa ilang vaccination coverage para ma-reach mo nila ang 70% nila nga target. So meaning may catch up vaccination ka mo, Doc? Yes, actually may mga banwabi kita na previously nga medyo limited ang ilang movement because may mga concern sila. Number one, kulang ang vaccinator gihapon sa mga ibang yung mga banwa. And siyempre one thing man is ang election season na dito medyo na limited ang movement sa mga staff sa agriculture office. So that is why nga after election naman ang tutukan nila. So pwede natin ma-identify ang mga municipality nga medyo ang turnout manubo? Hindi ko siya ma-memorize na, pero ang pinakanubo natin, Kalinog, Lambunaw, those amo nang medyo manubo Pasig City, Piyon. So amo na silang wala ka-reach 70%. Pero di ba, Doc, bali identified last year pa may mga ara na kamo nga mga identified nga mga factor kung nga ang nagdubo ang vaccination sa mga certain LGU. I know may hiring to last time sa mga do contractual bala nga vaccinator. This year, Doc, wala kamo hibo sina. Actually, ang vaccination sa ground, counterpart na siya sa atong LGU sa municipal level. Yeah. So, amo na siyang ginalabi na dapat ma-hire sila sa barangay vaccinators nila. Ang iba niya munisipyo, may mga hired man ng barangay vaccinators because pero ang problema lang sila is affected sila ang movement dito sa barangay level medyo limitado. So that is why nga sa subong ginapabalikan natin natin liwat i-refocus liwat sa aton nga target. Pero kung based man sa provincial target, okay kita ya na-reach nato na. Pero kay ang sa aton wala hindi man lang provincial ang inantaw nato ni dapat in every municipality dapat 70% na sila. A little lang, Doc, reorientation sa ang amount for the vaccination daw pila to gani 5 million? 9 million ang atong allocate for this year. And naubos na, Doc? Yes, actually ang sa subong we are on the process of procurement na Kaya nga itong balaan nga ginagamit sang this year nga mass vaccination sa February, last year na ito na siya kwarta. So sa subong, ara na kita sa procurement stage na naman for the procurement of rabies vaccine. Kaya we are targeting nga makadistribute naman kita by December ng atong bakuna para sa next year nga mass vaccination. Yes. Sa procurement nga na, Doc, same amount, 9 million gihapon? Yes, we have same amount. But ang quantity siguro sa vaccine medyo mabuhinan. Kaya may increase ang price ng bakuna sa subok. So that is why ang number of vials and number of heads ng ito na babakunahan for next year medyo gamay. Pero working on, may mga kita ginalantaw nga pwede maging additional source ng vaccine. Kaya may assurance ang DA previously na makahatag makadugang sila. Ang Department of Agriculture makadugang sa bakuna, and may ginalantaman kami sa mga programa, ginadihon man naman yung programa nga hopefully basi makabulig pa man. Yes. On the other item, Doc, ang baboy, kumusta? Naka-recover na ang province of Iloilo sa ASF? Right now, we are on the recovery stage sa aton nga African swine fever. Kaya gamat-amat naman increase ang aton nga swine inventory as compared sa previous naton nga mga binulan.
Pero ano man maghihapon nila, and they are working on they are hoping nga ang simple-link ang mga Inspire program sa Department of Agriculture maka-kick off na. Kaya ano siya ang aton yung nalauman yung magiging source ng aton yung breeders stocks para sa aton yung mga farmers. So may ang Inspire program sa DA dito sa Bingawan, ang dito sa may Santa Barbara, nag-produce na sila sa mga piglets. So amo na siya subukan niya na matamat distribute sa aton yung mga farmers. Kaya may ara pa man damo sa Inspire program ang DA subong more than 10 ang ongoing naman subong. So hopefully by next year medyo damo nagkikita sang source of piglets nga mahatag sa mga farmers natin. Yes. Kumusta ang population, Doc? Sang mga more or less ara gihapon kita sa mga 80,000 na aton inventory for now sa bilog nga probinsya. So gamay lang gid ang increase naton ka previously mga 70,000 ang aton inventory sa subong mga more than 80,000. Pero okay naman kami subong kay makita naman naton nga ang cases ang ESF medyo medyo hindi naton na siya makita That is why ang confidence sa mga farmer naton sa pagsagot sa baboy medyo nagtaas na. Plus ang aton nga biosecurity nga dapat in place gid sa ila. Aron at least kampante sila nga magsagot sa baboy kag hindi may sa ESF. Yes. Any other concern, Doc Darrell, sa mga programs, mga projects for this year, no? Sa in line with the programa ni Governor Defensor? Go ahead, Doc. So right now, because kung kita natin nga it is a rainy season ang amon lang may din advocacy subong is for the farmers nga uso subong ang balatian, sipon and others sa aton mga manok and others nga mga poultry and livestock naton. So be vigilant, gamay lang nga change ang abrupt change ng temperature dapat maghatag kita sang vitamins and supplements sa aton nga mga manok ug aton mga livestock para hindi sila mag-iguon sa mga balatian. Yes, with that, Doc Darrell, thank you, sir, sa imong time diri sa Radyo Pilipinas Liwat. Yes, ma'am. Thank you very much. Mayong aga sa tanan. Yes, good morning. Napatian mga kabiyanan si Doc Darrell Tabuada, ang hepe sang Iloilo Provincial Veterinarian's Office. No? Ang mga programa sang amuyang talatapan, mga particular sang sining vaccination, mass dog vaccination, kag ang aton sining gina-update tuhoy iya sa kaso sang ASF. No? So meaning, nag-aamat dula na ang mga kaso and ara na nag-aamat man sang pagsaka ang number or ang population sang baboy in the province of Iloilo. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Maghahatag ako na isang pila ka mga pahanumdom sa akong pagbalik. No? Hopefully makakontak kita with Hope Torrichante, kagiban pagid ng mga concerns naton. Stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Philippine Standard Time, it's 9:44 mga kabiyanan sa ato singa pagpangalagad. Ang ato sa pagbato naman sa report, ang sugar
Regulatory Administration may ginapanghanda nga paghanas. Radyo Pilipinas Report. Ibalo nato nina ang detalye mga kabyanan through JP Hervas. Japes, good morning. Yes, Ms. Bing, good morning. Magahiwat ang Sugar Regulatory Administration sa isa ka specialized training para sa mga local agriculturist representatives gikan sa mga nanagtuhay ng mga LGUs, Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, kaban pa nga stakeholders sa syudad sang Bacolod. Ini sa katiuan nga mahagan-hagan ang paglakta karon sang Red Stripe Soft Scale Insect ako ng RSSI nga nagapanghalit sa madamo nga katubuhan hindi lang sa Negros Occidental kundi pati na sa ibang pang probinsya sang Visayas. Ang ining training Ms. Bing ang may end target result nga mahatagan sa igo nga ihibalo kag kasampaton ang mga partisipante sa early detection, prevention kag pagbantay sang sining RSSI infestation kag magasuporta man sa pagtingwa sang ahensya nga makontrol ang inasambitya nga peste. Diba Ms. Bing ang RSSI ang padayon nga nagalapta kag sandig sa monitoring ang ini ang may nakitaan sa gapon no sang magamay nga pagsaka kung ikumpara sa nagligad nga mga sinimana sa aton sining pag-monitor sa sining RSSI Ms. Bing madamo-damo pa sang mga ektarya sang kadutaan particularly sa Negros ang apektado sa siniyang peste. Naglabot na sa 2,027 hectares ang talamnan sang tubo ang apektado o kung katumbas o kung equivalent ni Ms. Bing ang 1,997 ka mga manguma. Sa pihak sini, may ara naman sang 228 kay tariya ang naka-recover. Lakip na diri ang pila ka mga area sa Bago City, Murcia, Ibimagalona, Silay, Victorias, kag Manapla, subong man ang mabinay sa Negros Oriental, kag sa Sigma sa Capi. So ginalauman with this training nga amat-amat na nga masolusyonan ang ining ginaproblema karon sa madamo nga mga sugar cane farmers nga pameste nga nagdala na sa kalitan sa ila sini nga palambuyan. So mas nami ni no, although do halos ang lapad yung area is in Negros Occidental, Japes, no? Kalabanan gid Ms. Bing no ang apektado sini ang Negros Occidental sa pinakaulihing data nga ginapalabot sang SRA yara na sa 20 ka LGUs ang may presensya sa sining RSSI kag isa naman ka LGU dito sa bahin sang Negros Oriental. Okay. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, JP Hervas, mga kabyanan. Another one no, from the agencies ng Sugar Regulatory Administration, balantang nanuhituhay ng mga ahensya ng gobyerno, wala nag-auntat ini sa paghatagman sang mga informasyon, mga technical no aspect kag pag strengthen sa mga pag-empower no sa mga farmers daton particular man sa ila sining mga area of responsibility. Subong yang aga mga kabyanan naghiwat sa karon man no ang SSS no sa ilaman nga aktibidad and hibalo nato bala kay Hope kun may ara siya sa mga luyag naton nga mahibaluan through sining pagpatuman sang SSS no subong iya nga alas 9 tubtob later on mga 2 ka oras kun ang operation sini sang social security system sa mga wala bala naga-comply sa mga ilang gina-require sa ilas ni iya nga mga kliyente. So may ara sila sang operation subong iya nga aga. Sa pagid sa dugang man naton nga mga i-monitor by tomorrow ang Land Bank of the Philippines, no? May ara ini sila sang hiwaton man nga paglunsar sang Land Bank Agrisenso Plus Lending Program sa Iloilo. Ang pag-launch nila sini no sa Visayas leg una ginahiwat diri sa bahin sang Iloilo.
nagatuyo ini nga ma-empower man ang mga magagmay nga mga mangunguma, mga lakip man diri ang mga mangingisda kag mga agri-based entrepreneurs kag enterprises paagi man sa mas masarangan, mas accessible kag responsive nga financing. Ang Land Bank nga ko sa din mga opisyalo sini pangunaman sa event, no? Ginatanaw nga may ara sang 1,500 farmer beneficiaries o kon farmer participants gikan sa Iloilo kag mga nagakaiping nga mga probinsya diri sa Western Visayas. Ang Department of Agriculture kag iban pigid nga mga nagapangunaman nga mga ahensya sa gobyerno upod ang mga government partners panugyan nga updan ang land bank, no? Ginapanugyan sa land bank nga updan sila sa ini nga hilikuton kay ti ini bulig man sa mga small farmers, fishers kag mga agri-based enterprises. Paagi ni sa pag-loan mga kaabyanan. So financing kag syempre pa ang land bank isa man ini sa mga nagahatag sang finances, no? Diri iya sa mga atol sa iya nga mga small farmers. Okay, ginawa lang tato ng signal bisan tani mga pila ka minutos lang, but unfortunately siguro wala pa sang nagakaigo nga pagkiwat sa mga aktibidad ang SSS mga kaabyanan sa mga local programs later on, no? May baluan nato nina through reports, no? May mga local program kita alauna sa hapon tubtob alas 4:30. No? So, ang ato sa mga balantayon ng mga local programs, ang balita sosyal, kag ang bantay banwa, also ang headliners later on. Okay, nga ako mga partner naman sa technical side sa studio, Alan Defante, sa bahay sa transmitter, si Pipoy Magallanes. Salamat sa mga reports mga kaabyanan through Miriam Grace Araneta, Janelle Baclay, and JP Hervas. Also sa aton sa mga pagpakigangot sa Iloilo Provincial Veterinarian Office through Dr. Darrell Taboada. Sa ngalan ni JP Hervas, Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona. Maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo